Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kati na yan yung kati na hindi ka makatulog? Yung paulit-ulit na kati na iniisip mo na baka dahil lang sa tuyong balat o dahil sa edad, ay maaari pa ang senyales ng mas malalim at mas seryosong problema sa loob ng katawan mo. Nakakatakot pakinggan. Oo, pero kailangan talaga nating bigyang pansin ito. Ako si Elena Santos at ang buhay ko ay inialay ko sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatanda. Ngayong araw, gusto kong magbigay ng isang babala na sana mas maraming tao ang mas maagang nakakaalam. May isang tahimik na panganib na kadalasang hindi napapansin. Isang distress signal na mismong katawan mo ang nagpapadala. Isang simpleng katina. Kapag paulit-ulit na lumalabas sa tatlong partikular na bahagi ng katawan, ay maaring maging unang babala ng isang seryosong sakit na dahan-dahang umuusad ng hindi mo namamalayan. Ngayon ibubunyago ang tatlong lugar sa katawan kung saan. Ang matinding kati ay isang malinaw na red flag na hindi mo kailanman dapat ipagsawalang bahala, lalo na kung ikaw ay lampas na sa 5 o 6 na taong gulang. Makinig kayo ng mabuti dahil ang pag-unawa nito sa tamang oras ay maaaring maging kaibahan ng isang mahaba at malusog na buhay at ng isang diagnosis na dumating ng huli na ang lahat. Sa loob ng maraming taon ko bilang doktor, nakakita na ako ng napakaraming kwento na sana ay nagkaroon ng ibang wakas. Mga pasyenteng dumating sa aking klinika na ang kidney damage ay halos hindi na kayang ayusin o kaya naman ay may mga problema sa atay na sobrang advanced na at kakaunti na lang ang natitirang opsyon sa gamutan. At kapag sinuri namin ang kanilang medical history, madalas naming makita ang isang pangkaraniwang sintomas na kanilang binaliwala sa loob ng maraming buwan, minsan pati taon. Isang kati na hindi nawala kahit anong gawin nila. Karamihan sa atin ay iniisip na ang kati ay galing lamang sa panlabas na dahilan. Kagat ng insekto, allergy sa bagong lotion o kaya'y reaksyon sa tela ng damit. At sa maraming pagkakataon ganun nga lang ito kasimple. Pero mahalagang maunawaan natin na ang balat ay parang salamin ng kung ano ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Isa itong malaking organ na kayang magpakita ng kalagayan ng mas malalim nating sistema. Kapag ang mga organ na responsable sa paglilinis ng ating katawan tulad ng atay at kidneys ay nagsisimula ng magkaproblema, hindi sila laging nagbibigay ng malinaw na sakit. Minsan sa halip na matinding kirot, nagpapadala sila ng mga banayad ngunit paulit-ulit na senyales. At isa sa pinakakaraniwan sa mga ito ay ang isang kati na tila walang malinaw na dahilan sa ibabaw ng balat. Para itong check engine light sa dashboard ng iyong katawan. At ngayong araw, tutulungan ko kayong matutong basahin ang senyales na ito. Isipin ninyo ang senaryong ito dahil personal ko na itong nakita ng maraming beses. Isang lalaki, tawagin natin siyang Mang Jose, 50 taong gulang, ang nagsimulang makaranas ng matinding kati sa kanyang mga binti. Tuwing gabi, hindi siya makatulog. Kinakamot niya ang sarili hanggang masugatan. Sinasabi ng kanyang pamilya, tatay, normal lang yan sa edad. Tuyo na ang balat mo. Magpahid ka lang ng cream. At sinunod naman ni Mang Jose ang payo. Sinubukan niya ang isang cream. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Gumastos siya ng pera sa samuting lotion at remedyo na wala namang naging epekto. Nandun pa rin ang kati. Nakakainis, walang tigil. Ang hindi alam ni Mang Jose at ng kanyang pamilya ay ang kati na iyon ay walang kinalaman sa tuyong balat. Isa pala itong tahimik na sigaw ng tulong mula sa kanyang mga kidneys na unti-unting bumibigay. Hindi na maayos ang pag-filter ng mga toxins sa kaniyang dugo. Dahil dito nagkaroon ng pag-ipon ng waste products at imbalance ng mga minerals tulad ng calcium at phosphorus na mula sa loob ay nag-iirita sa mga nerve endings hanggang maramdaman ito sa balat. Ang katawan niya ay hindi humihingi ng mas makapal na cream. Humihingi ito ng gamutan na maaaring makapagliligtas ng kanyang buhay nang sa wakas ay magpatingin siya sa doktor dahil sa iba pang stomas. Tulad ng pamamaga ng katawan at matinding pagkapagod, malala na ang pinsala at ang ganitong kwento ay hindi lang nangyayari sa kidney disease. Paulit-ulit din itong nakikita sa mga sakit sa atay at maging sa ilang uri ng cancer. Ang problema na sanay tayong gamutin ang sintomas sa ibabaw, imbes na tanungin kung bakit ito nangyayari. At kapag ang usapan ay persistent etching sa isang nakatatanda, ang pagbaliwala sa ugat ng problema ay napakataas ng panganib, napakahalaga ng maagang diagnosis, at ang kati na ito ay maaring maging una at pinakamagandang pagkakataon mo para kumilos. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Hindi lahat ng ka ay isang emergency. Pero kapag ito ay malakas at tuloy-tuloy na nararamdaman sa tatlong
partikular na lugar ng katawan, kailangan mo itong bigyan ng pinakamataas na atensyon. Ang unang lugar na madalas magbigay ng babala ay maaaring ikagulat mo. Ito ay ang palad ng mga kamay at ang talampakan ng mga paa. Kung nakakaramdam ka ng matinding kati, malalim parang galing mismo sa loob at mas lumalala pa tuwing gabi, isa itong malaking red flag. Hindi ito ang karaniwang kati na gumagaan kapag kinamot. Kahit anong kamot mo, hindi. Ito nawawala dahil wala naman talagang problema sa ibabaw ng balat. Tinitingnan mo ang iyong mga kamay at paa. Walang pantal, walang bukol, walang pamumula, walang sobrang panunuyo. Pero ang pakiramdam ay hindi mapigilan. Ang ganitong uri ng kati na kilala sa medisina bilang cholestatic pruritus ay isang napakahalagang clinical clue na maaaring tumuro sa problema sa atay. Ano nga ba ang nangyayari rito? Ang atay ay parang treatment plant ng iyong katawan. Kaya ito ang gumagawa ng bili na tumutulong sa digestion at sa pag-aalis ng mga waste products. Kapag may sakit ang atay o may bara sa mga daluyan nito, naaantala ang normal na daloy ng bili. Ang mga substansyang dapat sana ay nailalabas na tulad ng bile salts ay naiipon sa dugo. At bagamat komplikado ang eksaktong mekanismo, alam natin na ang pag-ipon ng mga compounds na ito ay nagdudulot ng iritasyon sa mga nerve endings ng balat na siyang nagre-resulta sa matinding CI na nararamdaman mo. Dahil sa mga dahilan na patuloy pang pinag-aaralan ng medisina, ang ganitong uri ng iritasyon ay kadalasang mas matinding nararamdaman sa palad ng mga kamay at sa talampakan ng mga paa. Para mas malinaw ninyo itong maintindihan, gusto kong magbigay ng isang konkretong halimbawa. May isang pasyente ako noon. Tawagin natin siyang Aling Rosa, 60 taong gulang mula sa Quezon City. Dumating siya sa akin na halos 3 buwan nang hindi makatulog ng maayos. Sabi niya sa akin, "Doc, yung mga palad ko at talampakan ng paa ko parang may kuryente. Para bang nag-aalab lalo na paggabi." Tiningnan ko ng mabuti ang kanyang mga kamay at paa. Wala akong nakitang kahit ano. Malinis ang balat, walang sugat, walang pantal, walang pamumula. Pero ayon sa kanya, parang gusto na raw niyang ikiskis ang mga palad niya sa semento para lang mawala ang kati. Dahil dito, nag-request ako ng liver function tests. Doon namin nakita na mataas na pala ang kanyang bilirubin levels at abnormal na ang liver enzymes niya. Sa mga sumunod pang pagsusuri, lumabas na mayroon siyang primary biliary cholangitis. Isang kondisyon kung saan ang maliliit na bile ducts sa loob ng atay ay unti-unting na-inflame at nasisira. Kung hindi namin ito na-diagnose agad, malaki ang posibilidad na ang liver damage niya ay naging irreversible. Pero dahil maaga naming nakita ang problema, agad naming nasimula ng tamang gamutan at ngayon ay kontrolado na ang kanyang kondisyon. Unti-unti ring nawala ang matinding kati na matagal niyang tiniis. Ito ang aral dito. Ang kati sa palad at talampakan ay hindi laging simpleng problema lang sa balat. Maaari itong senyales ng seryosong sakit sa atay na nangangailangan ng agarang medical attention. Ang pagwawalang bahala sa ganitong senyales ay maaaring magpahuli sa diagnosis ng underlying liver disease hanggang sa umabot ito sa advanced stage, tulad ng cirrhosis or liver failure. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kati sa iyong mga kamay at paa, huwag ka agad dumiretso sa bote para bumili ng cream. Mas mahalaga na magpa-schedule ka ng appointment sa iyong doktor at humingi ng blood tests para masuri kung maayos pa ang paggana ng iyong atay. Kung ang impormasyong ito ay nakakatulong sa inyo at nagbubukas ng inyong kamalayan, humihingi ako ng isang maliit na pabor na napakalaking tulong para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng pangkalusugan na ito. Sandali lang, pindutin ninyo ang like button ng video na ito at mag-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi ninyo makakaligtaan ang iba pang mahahalagang हवा है बट वहाँ बस नसीब है बस maaaring magprotekta sa inyong kalusugan at sa kalusugan ng inyong pamilya. Magpatuloy tayo. Ang pangalawang lugar ay ang likod, dibdib at mga binti. Ito ang tinatawag na generalized itching. Ang ganitong uri ng ka ay hindi limitado sa isang partikular na bahagi ng katawan. Pero ang itsura at pakiramdam nito ay mahirap ipagkamali. Ito ang klase ng kati na dumarating at nawawala at minsan ay inaatake ang halos buong katawan. Gayunpaman, mas madalas itong mas matinding nararamdaman sa likod, dibdib at mga binti. Isa itong kati na nakakainis paulit-ulit at halos walang pahinga. Ang ganitong uri ng kati ay maaaring isang babala ng chronic kidney disease,
tulad ng nangyari sa kaso ni Mang Jose na nabanggit ko kanina. Sa medisina, kilala ito bilang uremic pruritus. Kapag ang mga kidneys na nagsisilbing pangunahing filter ng ating katawan ay nagsisimula ng bumigay ang urea at iba pang waste products na dapat sana ay nailalabas sa pamamagitan ng ihi ay naiipon sa dugo. Tulad ng nabanggit ko, ang pag-iipon ng mga basurang ito at ang kawalan ng balanse ng mga mineral sa katawan ay isa sa mga pangunahing kidney transplant. Pero ang totoo may mga babala na bago pa umabot sa ganitong dahilan ng systemic itching na ito. Isa itong internal na problema, hindi simpleng issue ng balat. Sa mga bihira ngunit napaka-advanced na kaso, maaari pang makita ang isang parang puting pulbos sa ibabaw ng balat na tinatawag na uremic frost. Ito ay binubuo ng mga kristal na nabubuo mula sa waste products na lumalabas sa balat. Ang pinakadelikado sa chronic kidney disease ay madalas itong tinatawag na silent killer. Maaari kang mawalan ng malaking bahagi ng kidney function. Nang walang malinaw na sintomas hanggang sa biglang lumabas ang mga senyales tulad ng matinding kati, labis na pagkapagod, pamamaga ng katawan o mga muscle cramps. Sa puntong iyon, ang pinsala ay maaari ng maging malubha. Gusto kong ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng kidneys at kung bakit napakadelikado. Kapag nagsimula silang bumagsak, ang inyong kidneys ay parang washing machine ng dugo araw-araw. Halos lahat ng dugo sa katawan ay dumadaan sa kanila para linisin. Sila ang nagfe-filter ng toxins, sobrang tubig at waste products at inilalabas ang mga ito sa anyo ng ihi. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kanilang tungkulin. Ang kidneys ay tumutulong din sa pag-regulate ng blood pressure. Gumagawa ng hormones na kailangan para sa produksyon ng red blood cells at nagbabalance ng mahahalagang mineral sa katawan tulad ng potassium, sodium at calcium. Kaya kapag ang kidneys ay nag-fail, hindi lang toxins ang problema. Ang buong sistema ng katawan ay naaapektuhan at ang nakakatakot na bahagi, maaari kang mawalan ng hanggang 8% ng kidney function bago mo maramdaman ang mga major na sintomas. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong silent killer. Maraming tao ang lubos na nagugulat kapag nalaman nilang nasa stage 4 o stage 5 na pala sila ng kidney disease at ang natitira na lang na option ay dialysis o punto. At ang persistent o paulit-ulit na kaati ay isa sa mga pinakamaagang senyales. May isa pa akong pasyente si Mang Berto, 68, taong gulang mula sa Davao. Siya ay may diabetes at high blood pressure, dalawang pangunahing risk factors para sa kidney disease. Kala niya ay kontrolado niya ang lahat dahil regular naman siyang umiinom ng gamot. Ngunit isang araw nagsimula ang kati sa kanyang likod, dibdib, braso at mga binti. Inakala niyang simpleng allergy lang ito pero kahit anong antihistamine ang inumin niya ay walang epekto. Nang magpatingin siya sa akin, doon namin nakita na mataas na ang creatinine, level niya at ang kanyang estimated glomerular filtration rate. Ang sukatan kung gaano kahusay maglinis ang kidneys ay bumaba. Nasa 25%. Ibig sabihin 75% ng kidney function niya ay wala na. Kung hinintay pa niya ng ilang buwan, malaki ang posibilidad na kailangan na niyang mag-dialysis. Pero dahil maaga namin itong nahuli, agad naming inadjust ang kanyang mga gamot. Nagpatupad ng mahigpit na diet at isinailalim siya sa masusing monitoring. Ngayon, stable na ang kanyang kondisyon at bumagal ang paglala ng kanyang sakit. Kontrolado na rin ang kanyang kati. Kaya pakiusap ko sa inyo kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure o may family history ng kidney disease at nakakaranas ka ng persistent na kati na hindi normal, huwag mo itong ipagwalang bahala. Kung may kasabuong katawan na hindi nawawala, kahit anong gawin mo at lalo na kung may kasama, itong alta presyon, diabetes o kamag-anak na may problema sa kidneys, seryosuhin mo ito at magpatingin agad sa doktor. Napakahalaga na kumonsulta ka agad sa doktor. Ang simpleng blood test at urine test ay kayang makakita ng kidney problem sa tamang oras. Huwag mong hintaying dumating sa punto na kailangan muna ng dialysis bago ka kumilos. Mas maaga, mas mabuti. Ang pangatlong lugar ay isang partikular na zona sa katawan na may nunal, mansa o lesyon na hindi gumagaling. Ito ang pinakamapanlang sa lahat dahil kadalasan ay maliit lamang at nakalocalize. Ang tinutukoy ko rito ay ang persistent na kati sa iisang bahagi lang ng katawan. Maaring ito ay isang nunal na bigla na lang nagsimulang mangati, o isang maliit at magaspang na mantsa na hindi nawawala o isang munting sugat na parang ayaw gumaling at palaging nangangati. Marami ang nagdi-dismiss ng ganito. Iniisip nila na baka may tumusok lang
may kagat ng insekto o simpleng galis lang ito. Pero ang localized itching na ganito ay maaaring isa sa mga pinakaunang senyales ng skin cancer tulad ng basal cell carcinoma. O mas mapanganib pa ang melanoma. Bakit ba ito nangangati? Habang ang cancer cells ay lumalaki ng walang kontrol, maaari silang maglabas ng mga substances na nag-iirita sa nerve fibers ng balat sa paligid. Sa ilang kaso, ang kati ay nararamdaman na bago may maling paniniwala na ang dark skin ay protektado pero hindi ito totoo. Mas bihira lang mangyari pero posible pa rin at minsan ay mas delikado pa dahil nadedetect. Ito nang huli dahil iniisip natin na ligtas tayo. Ang melanoma na pinakamapanganib na uri ng skin cancer ay maaring lumitaw kahit saan sa katawan. Kahit sa mga lugar na hindi palaging nasisikatan ng araw tulad ng talampakan ng paa o sa pagitan ng mga daliri. May pasyente akong kilala si Lola Nena 7 taong gulang mula sa Batangas. May maliit siyang itim na nunal sa braso na matagal na niyang mayroon. Isang araw nagsimula itong mangati. Hindi niya ito pinansin dahil inakala niyang dahil lang sa pawis o alikabok. Pagkalipas ng 2 buwan, napansin niyang lumalaki na ang nunal at nagbabago ang kulay nito. May bahagi na brown, may bahagi na itim, at may bahagi na parang mamula-mula. At hindi pa rin nawawala ang kati. Nang ipatingin niya ito sa dermatologist, isinagawa ang biopsy at nakumpirma na melanoma pala ito. Sa kabutihang palad, maaga pa itong nahuli kaya naalis sa pamamagitan ng operasyon at hindi pa kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Kung naghintay pa siya ng ilang buwan, maaaring kumalat na ito sa lymph nodes o sa mga internal organs at iyon ay maaaring maging bantana sa buhay. Kaya ang aral dito ay malinaw. Kahit maliit lang ang nunal, kahit mukha itong walang problema, kung ito ay patuloy na nangangati, huwag mo itong balay-walain. At bagamt hindi gaanong karaniwan, ang generalizing na walang malinaw na dahilan ay maaari ring maging reaction ng katawan sa internal cancers tulad ng lymphoma. Simple lang ang patakaran dito. Anumang bagong lesyon sa balat na nangangati, dumudugo, nagbabago ng hugis o kulay o hindi, gumagaling sa loob ng ilang linggo ay dapat ipasuri sa dermatologist. At kung ang dati mo ng nunal ay biglang nagsimulang mangati ng walang malinaw na dahilan, iyon ay sapat na senyales para magpa-appointment agad sa doktor. Huwag mo itong ipagpaliban. Gusto ko ring bigyang diin na ang skin cancer ay lubhang nagagamot kapag ito ay nadetekeng maaga. Ang survival rate para sa early stage melanoma ay halos napakataas. Pero kapag ito ay advanced na, bumababa ng malaki ang tansang mabuhay. Kaya ang tunay na susi ay prevention at early detection. Alam kong ang lahat ng napag-usapan natin ay maaaring nakakabahala. Natural lang na ngayon ay iniisip mo ang bawat munting kati na naramdaman mo kamakailan. Baka sinusuri mo na sa isip ang iyong balat. Naiintindihan ko yon at normal na reaksyon niyon ng isang tao. Ang makarinig ng mga salitang tulad ng cancer, kidney failure or liver failure ay talagang nakakatakot. Pero bago ka mataranta, gusto kong huminga ka muna ng malalim. Ang susi ay hindi ang mabuhay na may takot, kundi ang mabuhay na may sapat na kaalaman. Sa puntong ito, binibigyan kita ng mga tools para maiba ang simpleng abala sa tunay na alarm signal ng katawan.